Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Madalas nagsisimula ito sa isang bagay na maliit lamang. Medyo mas mabilis kang mapagod sa pag-akyat ng hagdan o parang may isang segundo kang pagkaantala bago makatayo mula sa sopa. Siguro nasabi mo na sa iyong sarili, ganito lang talaga kapag tumatanda. Pero heto ang isang katotohanan na hindi madalas sabihin ng mga doktor. Kapag nagsimulang manghina ang iyong mga binti, hindi lang ito dahil sa edad. Isa itong babala na may kulang na mahalagang bagay sa iyong katawan. Pagkatapos ng edad 60, nababawasan tayo ng 1 hanggang 3% ng ating muscle mass bawat taon. Tahimik lang, walang sakit, walang pamamaga hanggang sa isang araw. Mapansin mo na lang na kumakapit ka na sa mga pader para manatiling balanse. Ang nakakatakot dito, dumarating ito habang normal naman tayong kumakain at nabubuhay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan para maibalik ang lakas sa loob lang ng ilang araw? Walang gym memberships, walang masakit na therapy. 3 bitamina lang na suportado ng siyensya, ginagamit ng mga totoong senior at kayang ibalik ang iyong balanse enerhiya at higit sa lahat ang iyong kalayaan. Sa article na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang 3 bitaminang iyon, kung paano gamitin ang mga ito sa tamang paraan at kung anong mga senyales ang dapat bantayan sa inyong katawan para malaman kung oras na para kumilos. Hindi lang ito teorya. Ito ay base sa mga clinical studies, totoong datos, at simpleng mga gawi na kayang magdulot ng malaking pagbabago. At kung sasamahan ninyo ako hanggang dulo, ibibigay ko rin sa inyo ang isang daily vitamin timing plan na nakatulong na sa libu-libong nakatatanda na muling maging kumpiyansa sa kanilang pagtayo. Magsimula tayo sa una at pinakanakakaligtaang bitamina, ang siyang literal na bumubuhay muli sa iyong mga kalamnan at buto. Isang malapit kong kaibigan si Mang Nestor Tobosio, taong gulang ang lumapit sa akin at sinabi ang isang bagay na tumatak sa isip ko. Dok, parang pinagtataksilan ako ng mga binti ko. Maayos naman ang kain ko. Naglalakad ako ng kaunti araw-araw, pero pakiramdam ko pabigat ng pabigat ang mga hakbang ko. Vitamina D3. Tinanong ko siya ng isang simpleng tanong. Napasuri niyo na po ba ang inyong vitamin D3 levels? Tumawa siya. Akala ko, Dok, ang D3 para lang sa buto. Dito nagkakamali ang karamihan sa mga senior. Ang vitamin D3 ay hindi lang para sa buto. Ito ay isang master switch. Hindi lang ito tumutulong sa pag-absorb ng calcium. Binubuhay nito muli ang iyong buong sistema ng kalamnan at nerbiyos, lalo na sa mga binti. Ito ang sinasabi ng siyensya. Pagkatapos ng edad 60, numinipis ang ating balat, bumabagal ang ating atay at bato at nababawasan ang ating paglabas sa araw. Lahat ng ito ay nagpapababa sa kakayahan ng katawan na gawing magagamit na vitamin D3 ang sikat ng araw. Kaya kahit pakiramdam mo ay maayos ka ngayon, maaaring unti-unti nang humihina ang iyong mga binti nang hindi mo namamalayan. Kapag mababa ang D3, dahan-dahang nanghihina ang iyong katawan. Maaari kang makaramdam ng pagod sa pagtayo o pag-akyat ng hagdan. Maaari kang magsimulang mawalan ng balanse sa mga sitwasyong dati ay madali lang. Nararamdaman mong mas mabigat ang iyong mga hakbang, hindi dahil mahina
ang iyong mga kalamnan, kundi dahil hindi nila natatanggap ang mga senyales na kailangan nila. Ang masama pa, iisipin mong bahagi lang ito ng pagtanda, pero sa katotohanan, isa itong kakulangan na maaaring itama. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Birmingham, ang mga kalahok na higit sa 89 na taong gulang na uminom ng 800 IU international units ng vitamin D3 araw-araw sa loob lamang ng 5 araw ay nagpakita ng average na 19% na pagbuti sa lakas ng binti sa loob ng ilang linggo. Natuklasan naman sa isa pang pag-aaral ng Geriatric Research Center ng Harvard na ang mga senior na may mababang antas ng D3 ay 40% na mas malamang na madulas o maospital dahil sa panghihina ng binti kaysa sa mga may malusog na antas. Ano ba talaga ang ginagawa ng vitamin D3 para sa iyong mga binti? Pinapabuti nito ang calcium absorption, pero unang hakbang pa lang iyon. Tinitiyak nito na maayos ang pag-contract ng mga muscle fiber na mahalaga para sa makinis at matatag na paggalaw. Binabawasan nito ang pamamaga sa tumatandang muscle tissue at pinapanatili nitong mabilis ang mga nerve signal sa pagitan ng iyong utak at mga binti. Nang magsimulang mag-supplement ng tama si Mang Nestor, may napansin siyang kahanga-hanga. Dok, hindi ko na kailangang kumapit ng mahigpit sa hawakan ng hagdan kapag umaakyat ako, para bang bumalik ang mga binti ko. Dosis. Ano ang ligtas at epektibong dosis? Karamihan sa mga malusog na nakatatanda na higit sa 60 ay inirerekomendang uminom ng 800 hanggang 1,000 IU bawat araw. Kung ikaw ay nadulas kamakailan ramdam ang panghihina o may osteoporosis o pananakit ng kasukasuan, madalas iminumungkahi ng mga doktor ang 1,500 hanggang 2,000 IU bawat araw. Ngunit heto ang isang mahalagang babala: huwag uminom ng higit sa 4,000 IU bawat araw maliban kung nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng doktor. Ang D3 ay fat soluble. Ibig sabihin, naiipon ang sobra nito sa iyong katawan. Ang sobrang dosis ay maaaring magdulot ng pagduduwal, hirap sa pagdumi bato sa bato, at maging abnormal na tibok ng puso sa mga sensitibong individual. Kaya't ang pagiging consistent, hindi ang sobra-sobra ang susi. Paano ito dapat inumin? Palaging inumin ang iyong D3 sa umaga o maagang hapon at kasabay ng pagkain na mayaman sa healthy fat. Ang mga pagkain tulad ng itlog, Greek yogurt, avocado o salmon ay nakakatulong sa iyong katawan na mas epektibong ma-absorb ang D3. Huwag itong inumin bago matulog dahil maaaring makaapekto ito sa melatonin at makagambala sa iyong tulog. Makukuha mo ba ito ng sapat mula sa pagkain lamang? Sa totoo lang, hindi. Ang isang serving ng matabang isda tulad ng salmon ay maaaring magbigay sa iyo ng mga 500 IU. Isang itlog, 40 IU lang. Isang baso ng fortified milk, mga 100 IU. Kakailanganin mong kumain ng napakarami nito araw-araw para maabot kahit ang pinakamababang dosis, lalo na para sa mga senior na limitado ang gana sa pagkain. Kaya naman ang supplement ay hindi lang nakakatulong kundi mahalaga. Heto ang punto: kung ang iyong mga binti ay nararamdamang mabigat, kung ang balanse ay naging alanganin, o kung ang hagdan ay tila nakakatakot na ngayon,
Baka hindi lang tumatanda ang iyong katawan. Baka nawawala lang ang spark plug nito. Ang vitamin D3 ang maaaring maging spark na iyon. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang mahalagang bitamina, isa na muling nagkokonekta sa iyong utak at mga kalamnan at nagbabalik ng kumpiyansa sa bawat hakbang mo. Matapos tumaas ang kanyang D3 levels, sinabi sa akin ni Mang Nestor, "Mas malakas na ang pakiramdam ko, Dok." Oo, pero minsan parang disconnected pa rin ang mga paa ko. Parang kailangan kong tumingin sa ibaba para masigurong nandoon sila. Dito ko nalaman na kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa bitamina B12. Karamihan ay iniisip na ang B12 ay para lang sa enerhiya o memorya. At habang totoo iyon, mababaw pa lang iyon. Para sa mga senior na higit sa 16 ang B12, ang lifeline ng iyong nervous system, lalo na ang linya na nagkokonekta sa iyong utak at mga binti. Kung walang sapat na B12, naaantala o nagugulo ang mga nerve signal, kaya't maaaring manhid mabigat o parang hindi sumusunod sa iyo ang iyong mga binti. Maaari kang makaramdam ng kakaibang pangingilig sa iyong mga paa o parang naglalakad ka sa buhangin kahit wala namang mali sa iyong sapatos. Ito ang nangyayari sa loob. Ang iyong mga nerbiyos ay nababalot sa tinatawag na myelin, isang protective sheath na tumutulong sa mabilis at malinaw na paglalakbay ng mga mensahe. Ang B12 ay mahalaga para mapanatili at muling buuin ang sheath na iyon. Kapag bumaba ang antas nito, para kang nagtanggal ng insulation sa isang kable ng kuryente. Nawawala ang kuryente o hindi na ito nakakarating. At heto pa, ang kakulangan sa B12 ay sobrang karaniwan sa mga taong higit sa 60. Bakit? Dalawang dahilan. Una, naglalabas ng mas kaunting asido ang iyong tiyan habang tumatanda na nagpapahirap sa pagkuha ng B12 mula sa pagkain. Pangalawa, kung umiinom ka ng mga karaniwang gamot tulad ng metformin para sa diabetes o mga acid blocker tulad ng omeprazole, nakakasagabal ang mga ito sa B12 absorption. Kahit normal ang iyong dieta, maaaring hindi ito sapat. Tingnan natin ang datos. Isang pag-aaral mula sa Oxford University ang natuklasan na ang mga senior na may mababang antas ng B12 ay mas mabagal maglakad, may mas mahinang balanse at 2 beses na mas malamang na madulas kaysa sa mga may malusog na antas. Sa isa pang clinical trial na inilathala sa Journal of Gerontology, binigyan ang mga nakatatanda ng 1,000 mcg micrograms ng methylcobalamin, ang pinakaaktibong anyo ng B12 araw-araw sa loob ng 8 linggo. Ang resulta, mas mabilis na reaction times, nabawasan ang pamamanhid sa paa, mas malakas na tugon ng lower body at mas mahusay na kumpiyansa kapag nakatayo o lumiliko. Naaalala ko ang isang babae sa trial na iyon na nagsabing, "Para bang sinasagot na ulit ng mga binti ko ang tawag." Paano malalaman kung kailangan mo ng B12? Bantayan ang mga senyales na ito: pangingilig o parang nasusunog na pakiramdam sa iyong mga paa, hirap sa pagbalanse lalo na kapag lumiliko o humihinto, pakiramdam na natutulog ang iyong mga binti, kahit hindi naman pagbabago ng mood, pagiging makakalimutin o tinatawag na senior moments. Kahit ang banayad na sintomas ay maaaring babala na nahihirapan ng mag-usap ang iyong mga nerbiyos. Pag-usapan natin
ang dosis. Karaniwang inirerekomenda ng mga doktor ang 500 hanggang 1,000 micrograms bawat araw ng methylcobalamin. Ito ang anyo na agad magagamit ng iyong katawan, hindi na kailangang i-convert pa. At mahalaga iyon dahil bumababa ang kakayahan mong mag-convert habang tumatanda. Mahahanap mo ang Beta-12 bilang mga sublingual tablet, tinutunaw sa ilalim ng dila chewables o oral sprays. Kailan ito iinumin? Ang Beta-12 ay maaaring bahagyang magpataas ng pagiging alerto, kaya inumin ito sa umaga o bandang tanghalian pero hindi sa gabi. Iwasan ang kape o tsaa kasabay nito dahil maaari itong makasagabal sa absorption. Makukuha mo ba ito ng sapat mula sa pagkain lamang? Heto ang realidad, 85 gramo ng atay ng baka ay may 7 pound mcg. 85 gramo ng salmon, 4.5 mcg. Isang itlog, 0.66. Isang tasa ng gatas, 1.2 mcg. Ibig sabihin para maabot ang kahit 500 mcg bawat araw, kailangan mong kumain ng higit sa 100 itlog o napakaraming atay araw-araw. Hindi praktikal, hindi ba? Kaya ang supplement ang pinakaligtas at pinakasimpleng paraan. Ligtas ba ang B12? Oo, ito ay water soluble. Ibig sabihin, anumang sobra ay inilalabas sa iyong ihi. Walang kilalang panganib sa overdose para sa mga malusog na tao. Ngunit kung umiinom ka ng mga blood thinner o may problema sa bato, kausapin muna ang iyong doktor. Heto ang nangyari kay Mang Nestor 2 linggo matapos simulan ang kanyang B12 supplement. Sabi niya, naglakad ako sa sala at napansin kong hindi ako gumewang ni minsan. Hindi ko man lang inisip. At iyan ang mahika ng B12. Hindi lang ito nagpapalakas. Ito ay muling nagkokonekta. Ibinabalik nito ang mga reflexes, katatagan at tiwala sa iyong sariling mga binti. Ngayong naikonekta na natin ang mga kable, pag-usapan natin ang gasolina ng iyong mga kalamnan, ang nawawalang sangkap na nagbibigay lakas sa bawat hakbang mo. Sa huling pagkikita namin ni Mang Nestor, nakangiti niyang sinabi, hindi ko na nararamdaman na parang naglalakad ako sa basang semento. Dito ko nalaman na konektado na muli ang kanyang mga nerbiyos, bumabalik na ang kanyang lakas, ngunit may isa pang kulang na piraso enerhiya. Dahil ano ang silbi ng malalakas na kalamnan at matalas na nerbiyos kung walang gasolina ang iyong katawan para igalaw ang mga ito? Vitamina B1, ito ang vitamin B1, tinatawag ding thiamine. Ang simpleng bitaminang ito ay hindi gaanong napapansin tulad ng D3 o B12, ngunit maaaring ito ang tunay na MVP pagdating sa pagbabalik ng enerhiya, pagbabawas ng pagod sa binti, at pagpapakilos sa iyo muli. Isipin mo ang iyong katawan na parang kotse. Ang D3 ang nagsisindi ng makina. Ang B12 ang kumukonekta sa mga kable. Ngunit ang B1 ito ang gasolina. Heto kung bakit napakahalaga nito lalo na pagkatapos ng edad 10. Ang iyong mga binti ang pinakamalalaking kalamnan sa iyong katawan. Sa tuwing tatayo ka mula sa upuan, aakyat ng hagdan o kahit maglalakad lang sa kusina, kailangan ng iyong mga kalamnan ng enerhiya sa anyo ng ATP. At ang B1 ang pangunahing sangkap na ginagamit ng iyong mga selula
para gawing ATP ang pagkain. Kung walang sapat na B1, maaaring perpektong malusog ang iyong mga kalamnan pero hindi sila maaaring gumana ng maayos. Para kang sinusubukang magmaneho ng walang gas sa tangke. At heto pa, ang kakulangan sa B1 ay nakakagulat na karaniwan sa mga nakatatanda. Bakit ilang dahilan? Mas kaunting thiamine ang naa-absorb ng iyong katawan habang tumatanda. Ang mga karaniwang gamot tulad ng diuretics at metformin ay naglalabas ng B1 sa iyong katawan. Kahit ang bahagyang pag-inom ng alak ay maaaring makasagabal sa B1 absorption. At ang mga diet na mababa sa whole grains o legumes ay madalas hindi sapat ang naibibigay. Maaaring hindi mo ito mapansin sa una, pero sa paglipas ng panahon, ang kakulangan sa B1 ay maaaring magdulot ng mga sintomas na dahan-dahang lumalabas, mga binti na pagod kahit pagkatapos ng maikling lakad, pakiramdam na mabigat at hinihila kapag gumagalaw pulikat sa binti o paa, pagkahilo, pagkatapos tumayo, mababang motibasyon na kumilos hingal sa pag-akyat ng hagdan at pagkapagod ng isip. Mayroon akong kliyente, si Aling Maria, 73 taong gulang. Inilarawan niya ito ng perpekto, hindi naman siya masakit, Dok. Pero may kakaibang bigat sa mga binti ko, parang palagi akong paakyat ng bundok. Maayos naman siyang kumakain, nag-eehersisyo pa nga ng kaunti. Pero nanatili ang kabigatan hanggang sa tugunan namin ang kanyang thiamine. At ano ang ipinapakita ng mga pag-aaral, isang pag-aaral noong 2021 mula sa Tokyo University, ang natuklasan na higit sa 30% ng mga senior ay may mababang antas ng B1. At ang mga individual na iyon ay may mas mahinang mga binti, mas maikling distansya ng paglalakad at mas maraming pagkapagod ng kalamnan. Ngunit heto ang magandang balita. Matapos mag-supplement ng thiamine, nagpakita ang mga kalahok ng malaking pag-unlad sa pag-akyat ng hagdan, kumpiyansa sa paglalakad at enerhiya, madalas sa loob lamang ng 1 linggo. Inirerekomendang dosis para sa mga senior na nakakaranas ng pagkapagod o mga sintomas sa nerbiyos. Madalas inirerekomenda ng mga doktor ang 50 hanggang 100 milligrams bawat araw. Ito ay higit na mataas kaysa sa standard na RDA na 1.1 hanggang 1.2 milligrams lamang at napatunayang parehong ligtas at epektibo sa mga nakatatanda. Kailan at paano ito iinumin? Inumin ang thiamine sa umaga kasama ang iyong unang pagkain. Isabay ito sa mga healthy fats o protina para sa mas mahusay na absorption. Iwasan ang alak, black tea o kape malapit sa oras ng iyong pag-inom dahil nakakasagabal ang mga ito. Ligtas ba ito o ang thiamine ay water-soluble na nangangahulugang inilalabas ng iyong katawan ang anumang sobra sa pamamagitan ng ihi. Kahit sa mataas na dosis, itinuturing itong isa sa pinakaligtas na bitamina para sa mga senior. Ngunit laging kumonsulta muna sa iyong doktor kung meron kang problema sa bato atay o umiinom ng maraming gamot. Balik tayo kay Aling Maria. Sa loob ng 5 araw, pagkatapos idagdag ang B1 sa kanyang routine, sinabi niya, "Gumising ako, tumayo at napagtanto kong gusto kong maglakad." Iyan ang ganda ng thiamine. Hindi lang nito binabawasan ang pagod, ibinabalik nito ang iyong pagnanais na kumilos.
Ngayong napuno na natin ng gasolina ang katawan, pag-ugnayin natin ang lahat. Paano nagtutulungan ang tatlong bitaminang ito at paano mo sila dapat inumin araw-araw para makuha ang pinakamahusay na resulta? Ngayon, alam nyo na ang kumpletong trio, vitamin D3, B12 at B1. Isa ang nagpapagana sa iyong mga kalamnan, isa ang nagkokonekta sa iyong mga nerbiyos, at isa ang nagbibigay ng gasolina sa iyong enerhiya. Ngunit tulad ng anumang koponan, ang tiyempo at balanse sa pagitan nila ay kasing halaga ng mga bahagi. Heto kung paano makukuha ang pinakamahusay na resulta sa pinakamadaling paraan, umaga simulan sa gasolina. Pagkatapos mismo ng almusal, lalo na kung may kasamang healthy fats tulad ng itlog o yogurt, inumin ang iyong vitamin D3. Ito ang oras na pinakamahusay itong naa-absorb ng iyong katawan at kung kailan mo kailangan ang epekto nitong pampalakas. Kasabay nito, inumin ang iyong vitamin B1 thiamine. Nagbibigay ito sa iyong mga kalamnan ng enerhiya na kailangan nila para malayang makagalaw sa buong araw. Tanghali, palakasin ang mga kable kasabay ng iyong tanghalian. Inumin ang vitamin B12, mas mainam kung nasa methylcobalamin form na natutunaw sa ilalim ng dila, chewable or spray. Iwasang uminom ng tsaa o kape malapit sa oras na ito dahil maaari nitong bawasan ang absorption. Mararamdaman mong mas alerto, mas konektado, at mas matatag ka sa iyong mga paa para sa hapon. Multivitamin, maging maingat. Kung umiinom ka na ng multivitamin, suriing mabuti ang label. Maraming generic na formula para sa mga senior ang kulang sa dosis ng tatlong kritikal na sustansyang ito. Mas malala, madalas nilang pinaghahalo ang fat-soluble at water-soluble na mga bitamina nang walang gabay sa absorption. Maaari ka pa ring mas makinabang sa pag-inom ng D3, B12 at B1 nang hiwalay sa mga tamang oras. Blood tests. Mas matalinong pagpili. Kung posible magpa-blood test tuwing 9 hanggang 12 buwan. Tinitiyak nito na hindi ka sobra o kulang sa supplement, lalo na sa fat-soluble na D3. Nagbibigay ito sa iyo ng kapayapaan ng isip at batayan para sukatin ang iyong pag-unlad. At tandaan, ang sobra ay hindi laging mas mabuti. Manatili sa mga inirekomendang dosis. Hindi mo kailangan ng mega doses. Kailangan mo ng pagiging consistent at tamang tiempo. Hayaan ninyong sabihin ko ito bilang isang kaibigan, kung ang iyong mga binti ay naging mabigat, kung nag-aalangan ka na sa paanan ng hagdan, kung ang iyong balanse ay hindi na tulad ng dati, huwag itong tanggapin bilang pagtanda lamang. Minsan ang solusyon ay hindi operasyon o paghihirap. Ito ay simpleng nutrisyon na sineseryoso. Isang mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi isang sprint. Ito ay isang marathon na ginagawa natin sa buong buhay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon na bigyan ito ng tamang suporta. Ang panghihina ay hindi isang sentensya. Madalas ito ay isang mensahe lamang mula sa ating katawan na may kailangan itong tulong. Huwag nating balewalain ang mga senyales na ito. Sa halip, pakinggan natin ito, unawain, at bigyan ng tamang tugon. Ang tatlong bitaminang ito, kapag ginamit ng tama, ay makakatulong
na maibalik ang tiwala mo sa iyong katawan. Maibabalik nila ang saya ng paggalaw, ang kumpiyansa ng isang matatag na hakbang at ang kalayaan na nagbibigay kahulugan sa buhay. Karapat-dapat kayo niyan araw-araw. Kung nakatulong sa inyo ang article na ito, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman kung nasubukan ninyo na ang alinman sa mga ito o kung may napansin kayong pagbabago sa inyong enerhiya o balanse. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tips na tutulong sa inyong manatiling malakas, matatag at masigla pagkatapos ng edad 60. Ibahagi ninyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang. Patuloy lang po tayong sumulong isang malakas at kumpiyansang hakbang sa bawat pagkakataon.